Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Asilo Campo. And ang topic natin ngayong araw ay tungkol kay Esther. Ang pinaka-topic is about God is working behind the scene. Sa scripture naman po ito ay matatagpuan sa Esther 1-2. Sabi dito, ng panahon ni Haring Xerxes ng Persya, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 na lalawigan. Ang kanyang panasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persya. Sa ating katuruan, una natin, Esther is the only book that does not mention God. So, yung aklat ni Esther ay natangi dahil nga hindi binabanggit ang pangalan ng ating Panginoon sa loob nito. Gayunpaman, may kita pa rin sa buong kwento yung kanyang tahimik ngunit tiyak na pamamahala at pagtupad sa kanyang mga layunin. Pangalawa, God already has the solution before the problem arises. So, ang ating Panginoon ay laging nakahanda na at mayroon ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan bago pa man dumating yung mga pagsubok o yung mga panganib. At walang sitwasyon na hindi pa niya nakikita at hindi pa niya napaghandaan. Pangatlo nating is wasted in God's providence. So, walang nangyayari ng walang dahilan at walang bagay na nasayang sa pag-aayos ng ating Panginoon. Maliit man o malaki ay ginagamit ang ating Panginoon upang matupad yung kanyang mga mabubuting plano para sa atin upang tayo ay maproteksyonan. Sa application naman natin, trust that God is working even behind the scenes. So, kailangan natin magtiwala na yung ating Panginoon ay kumikilos talaga para sa ating ikabubuti kahit na hindi natin siya nakikita o nararamdaman ng malinaw. Nananatili siya na sa kontrol at nagtatrabaho para sa atin kahit sa mga panahong tila tahimik yung ating Panginoon. Pangalawa, believe that God is already at work long before the crisis comes. So maniwala tayo na ang Diyos ay naghahanda na ng paraan ng mga solusyon kahit wala pang problema na dumarating sa ating buhay. And yung kanyang paglilingkod ay nagsisimula pa bago ka man humingi ng tulong o bago pa lumala ang sitwasyon. And last natin, open your eyes to see God's providence every day. So, sanayin natin yung ating sarili na makita ang pag-aayos at pagmamalasakit ng ating Panginoon sa bawat araw at sa mga simpleng mangyayari sa ating paligid. At yung kanyang kamay ay laging kumagalaw kung tayo ay marunong lamang tumingin ng may pananampalataya. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.